Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Ang lungsod ng Tagaytay ay isang bahaging lungsod sa lalawigan ng Cavite, Philippines. Ito ay itinuturing na isa sa pinakasikat na destinasyon ng mga turista sa bansa dahil sa malamig na klima nito. Tinatanaw ng lungsod ang Taal Lake sa Batangas at nagbibigay ng isa sa mga iconic na tanawin ng Pilipinas. Nang maghiwalay ang Rebolusyong Pilipino, ang Tagaytay ay naging kanlungan at taguan ng mga revolusyonaryo ng kalapit na lalawigan ng Batangas at Laguna at iba pang karatig bayan ng Masilao, ngayon ay Amadeo, Malabon Grande, ngayon ay General Trias, Silang, Dasmariñas, Mendez at Indang. Ang lugar na may malawak na kalawakan ng kagubatan ay ginawa itong isang perpektong santuaryo at lugar ng pagtugis para sa mga katipunero. Dahil diyan, tinawag ng mga katipunero ang lugar bilang Managaytay, nang ibig sabihin ay pagtawid sa mga Tagaytay ng Tagaytay. Tagaytay Picnic Grove. Isa itong malaking parke sa Tagaytay. Ang pangunahing tampok ng parke na ito ay ang mga kubo at mesa na ginagamit para sa picnic. Mayroon din itong ground para sa horseback riding, isang eco-trail, boardwalk, isang zipline, at mga cable car. Mula sa lugar, tanaw ang Bulkang Taal.
Ang Tagaytay City ay kilala bilang isang pinupuntahang destinasyon para sa karamihan ng mga lokal at turista na mahilig sa mga tanawin at tanawin. Ang People's Park in the Sky ay isa sa mga sikat na puntahan para sa pamamasyal sa lungsod dahil mayroon itong kamanghamanghang lokasyon na nagbigay daan sa mga tao na magkaroon ng mas malawak na pagtingin sa Taal Volcano at sa mga tagaytay ng Tagaytay. Nasa tuktok ng Mount Sungay, ang People's Park, na kilala rin bilang Mount Gonzales, na siyang pinakamataas na punto sa Cavite, na may taas na 2,326 talampakan o 709 metro sa ibabaw ng dagat. Kaya naman, nag-aalok sa mga bisita ng nakakamanghang tanawin ng mga nakapaligid sa lugar nito. Bagamat ang park ay may kaunting aktibidad na maialok dahil ang mga bisita ay malamang na naglalakad at nagliliwaliw. Maraming tao pa rin ang pinipili na bisitahin ang lugar ng turista na intriga sila sa mga nakakamahang tanawin na ibinigay nito sa mga bisita. Noong una, tinawag na palasyo sa langit ang People's Park. Sa site ay isang hindi natapos at tila abandonadong mansyon na kinumisyon ng dating unang ginang Imelda Marcos noong 1980s. Ang mansyon ay dapat na tumanggap ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Ronald Reagan na nagpahayag ng kanyang plano na bisitahin ng bansa. Gayunpaman, nakansila ang nakaplanong pagbisita. Sumakatuwid, ang pagtatayo ay itinigil at sa kalaunan, ang mansyon ay inabandona. Sa takdang panahon, ang mansyon ay ginawang urban park at tinatawag na People's Park in the Sky. Nanatiling buo ang hindi kumpletong scaffolding ng mansyon na hanggang ngayon ay tinatangkilik ng publiko. Bukod sa mansyon na nakaupo sa tuktok ng Mount Sungay, maaari ding bisitahin ng mga turista ang Shrine of Our Lady, Mother of Fair Love. Hernando Reyes, ang taong nasa likod ng pagkakabit ng imahe ng mahal na Birheng Maria at ng Batang Hesus noong 1974. Dahil dito, makikita rin ng mga tao ang Doppler radar station ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na itinayo sa tabi ng mansyon. Ito ay isa sa mga Doppler radar system na inilagay sa buong Pilipinas noong 2010 upang sukatin ang dami ng pag-ulan at obserbahan ng tumpak ang mga pattern ng panahon.